Sa wakas, tinapos na nga ng Gilas Pilipinas ang bangungot na ibinibigay ng New Zealand All Blacks simula pa nung pumasok ito sa FIBA Asia Region noong 2016. Pinataob nga ng ating national team ang mga Kiwis sa score na 93-89 upang kunin ang top spot sa Group B bracket. Grabe ang pagdomina ni Kai Sotto sa inside shaded lane. Patunay nga dyan ang almost triple-double performance na may 19 points, 10 rebounds at 7 assists kasama pa ang 1 steal at 2 blocks. Katulong ni Sotto ang ating naturalized import na si Justin Brownlee na may 26 points at 11 rebounds. Napaganda pa nga din ang pagbabalik gilas ni Scottie Thompson upang pangunahan ng kanilang comeback rally noong second quarter nang magtala ito ng 12 points, 4 rebounds at 6 assists. Sa first quarter pa lang mainit na ang mga kamay ni Corey Webster para pangunahan ang 8-0 rally ng New Zealand. Nagtala nga ito ng 25 points sa 5 of 6 sa 3-point territory. Pero ang naging game changer ay ang pagpasok ni Chris Newsome upang pigilan ang pananalasa ng veteran guard na si Corey Webster sa 3-point territory. Inasawa nga ni Newsome ang veteranong Kiwis upang pahirapan ang opensa ni Webster sa third quarter. Tumulong din para sa Tall Blacks ang dating import ng Converge Fiber Sixers na si Tom Bogdanovic at ang kanilang sentro na si Sam Wardenberg na may tig 19 points. Grabe nga ang init ng laban, pati si PBA Commissioner Willie Marshall ay nagutom. Napakain tuloy ng popcorn. Napasugod din sa BOMA Arena si Mr. Bean para lang panoorin ang laban. Bago ang laban, kumpiyansa si Coach Timko na kaya nilang talunin ang New Zealand. Pero hindi natin inaasahan na papalagan ng mga bata ni Coach Judd Flavel ang hamon ng Gilas Pilipinas. Sa panalong ito, ipinakita ng Gilas Pilipinas na hindi tsamba ang kanilang upset win kontra sa Latvia noong nakaraang FIBA Olympic Qualifying Tournament. Susunod ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa darating na November 24 at kung manalo sila dito, sila na ang unang bansa na makakapasok sa FIBA Asia Cup sa darating na August 2025 na gaganapin sa Saudi Arabia. Nakakabilib talaga ang Gilas Pilipinas matapos kunin ni Coach Tim Cone ang pagtimon sa ating national team. Biruin mo, isang powerhouse team ang pinataob ng Gilas. Sabi nga ng mga maraming Gilas fans, hindi malayong matalo na din ng Gilas Pilipinas ang kapitbahay ng New Zealand at isa sa itinuturing na powerhouse hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Ito nga, ang Australian Boomers. Ano sa tingin niyo? Makakapalag na ba ang Gilas Pilipinas sa Australia na posibleng makaharap din natin sa darating na FIBA Asia Cup? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.